Dominant Protector. Credit to the author. 1011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natawa si Trixie sa naisip sa sarili. Kung ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya ngayon, sa suporta ng kanyang ama, mas lalo lang siyang naghuhukay sa butas ng kuneho na ito. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung tama o mali ang kanyang ginagawa. Kung nahulog nga si Terence sa kanya, magiging heartbroken siya. Hindi ako papasok ngayon. Gabi na, dapat kang magpahinga, mabilis na pagtanggi ni Terence. Hindi ba dapat nakabalik na ang tatay mo? Hindi maganda kung nandito ako ng ganitong oras. Wala siya sa bahay ngayong gabi. Nasa dormitoryo siya. Parang may mission ngayong gabi, kaya kailangan niyang manatili sa site. Kung aalis siya ng gabi, natatakot siyang gisingin ako, umiling si Trixie. Ang kanyang ama ay humantong sa isang abalang buhay, at nasanay na siyang mamuhay ng mag-isa. Kaya ganon. Hindi ako papasok ngayon. Kita na lang tayo bukas, nakangiting tumalikod si Terence para umalis. Oh. Okay, nadismaya si Trixie sa kanyang sagot. Kung ganoon, pwede ba kitang bigyan ng halik? Inangat ni Trixie ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mata ni Terence. Sa ilalim ng liwanag mula sa kabilugan ng buwan, kitang-kita ni Terence ang kanyang mukha at bumilis ang tibok ng kanyang puso. May gana siyang halikan si Trixie sa labi, ngunit kinontrol niya ang sarili. Tila masyadong mabilis ang takbo ng relasyon niya kay Trixie. Bumangon ka sa hagdan at matulog ng mahimbing, sinubukan ni Terence na tumawa at tinapik siya. Oh! Lubusang nadismaya si Trixie. Gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng maging intimate sa iba. Hindi pa niya ito naranasan noon. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng mga paghihimok sa ibang lalaki noon. Ang kanyang mga nakaraang karanasan sa anumang pakikipag-ugnayan sa mga kasamang lalaki ay naiinis sa kanya, ngunit si Terence ay nagparamdam sa kanya na iba, nagparamdam sa kanya na espesyal siya. Aalis na ako, patuloy na tumawa si Terence, gusto kong makita kang umakyat bago ako umalis. Fine, nag-alinlangan si Trixie. Hindi niya alam kung saan nagmula ang kanyang lakas ng loob, ngunit yumuko siya at kinurot si Terence sa pisngi. Hindi siya naghintay ng matagal para marinig ang reaksyon ni Terence, lumakad na lang siya palayo habang humahajejek. Natakot siya na magalit si Terence, kaya kumaway na lang siya, hehe, aalis na ako. Hindi naman masama ang pakiramdam. Pagkakuha ng huling salita, tumakbo si Trixie patungo sa entrance ng kanyang apartment. Napangiti si Terence habang pinagmamasdan ang anino ni Trixie na nawawala. Hinawakan niya ang mukha niya, ang bahaging hinalikan niya. Ang nakakaaliw na pakiramdam na ito ay hindi masama ang pakiramdam. Nakaramdam siya ng biglaang pagnanais na yakapin si Trixie mula sa likuran, ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, hindi iyon titigil doon. Batay sa personalidad ng babaeng ito, hindi niya tatanggihan ang mga pag-usad nito. Iyon ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ni Josephine. Ang personalidad ni Josephine ay siya ay matyaga, habang si Trixie ay madamdamin. Nang hawakan niya ang kanyang dibdib sa nanjing, si Trixie ay walang malaking masamang reaksyon sa kanya, kung saan siya napunta sa pangangatwiran na iyon. Gayunpaman, hindi kumilos si Terence sa kanyang mga impulses. This impulse was just his hormones acting up, it wasn't true love from the deep of his heart. Kaya kung si Terence ay may nararamdaman para kay Trixie, hindi siya gagawa ng anumang bagay na masyadong nagmamadali. Gusto niyang maging natural ang lahat. Nang makapasok si Trixie sa kanyang apartment, bumalik si Terence sa kanyang sasakyan at umalis. Si Trixie ay tumakbo hanggang sa elevator, ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Pulang-pula ang mukha niya na parang pinakulo ang yulang. Siya ay kumilos ng napakatapang. Iyon ang unang pagkakataon na nagkusa siyang humalik sa isang lalaki, at hinalikan niya ito sa pisngi. Napahiya siya. Ang balat sa balat na pakiramdam ng kontak ay ginawa Trixie manabik ng higit pa. Hindi katakataka na mayroong napakaraming madamdaming mag-asawa na matalik, ang sensasyong ito ay kasiya siya. Naramdaman ni Trixie ang kanyang mainit na pisngi. Ano ang pakiramdam ng nahalikan? Hinalikan niya si Terence, at ito ay kamangha-mangha, ngunit naramdaman ba ni Terence ang kaligayahang katulad niya? Habang nasa isip pa rin ang halik, naglakad siya papunta sa elevator at sa pinto ng sariling apartment.
Kahit na hindi nakatira si Trixie sa isa sa mga mararangyang apartment na iyon, isa ito sa malalaking duplex kung saan may dalawang palapag ang isang unit. Ito ay itinayo sa mga unang panahon ng Starfield City, kaya sa ngayon, ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Si Thomas ay walang maraming lugar na paggastos ng kanyang pera at alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang anak na babae, kaya wala siyang balak na mag-ipon ng pera. Gusto niyang mamuhay ang kanyang anak sa pinakamagandang kapaligiran. Pumasok si Trixie sa kanyang apartment, at dumiretso sa banyo. Binuhusan niya ng tubig ang kanyang mukha, dahil kailangan niyang ibaba ang temperatura ng kanyang katawan. Buntong hininga. Matapos hugasan ang kanyang mukha, nakahinga si Trixie. Tumingin siya sa salamin at nakita niya ang maganda niyang mukha. Itinaas ni Trixie ang kanyang kamao at sinabi sa kanyang sarili, "Trixie, ikaw ang pinakamahusay, ipagpatuloy mo ito." Nagsisimula ng magustuhan ka ni Terence. Matapos sabihin iyon ni Trixie sa kanyang sarili, nalunod siya sa kanyang emosyon. Ano itong sensasyong naramdaman niya? Hindi kaya sa proseso ng pagpapaibig sa kanya ng kanyang kaaway, na in love din siya kay Terence. Well, hindi ito dapat maging problema. Dahil siya ay mamamatay pa rin, maaari rin niyang i-enjoy ang karanasan. The more invested she was, then the feeling would be even better. Sa matibay na paniniwalang iyon, hindi nag-abala si Trixie na kontrolin ang kanyang emosyon. Lumabas siya ng washroom, pinadalhan ni Trixie si Terence ng text message, "Uni, I'm home." Sa oras na ipinadala ni Trixie ang mensahe, malapit nang umuwi si Terence. Nagsisimula na siyang mag-alala kung bakit ang tagal nitong magpadala ng mensahe. Nang matanggap niya ang mensahe, sa wakas ay kumalma siya. Tumugon pabalik si Terence sa isang text kay Trixie, na may ngiti, "Malapit na rin akong bumalik." Ilang sandali matapos ang text message ni Terence, tumunog ang kanyang telepono. Naisip ni Terence na nagpasya si Trixie na tawagan siya, at kinuha niya ito. Dahil nagmamaneho siya, hindi niya tiningnan ang pangalan ng tumatawag at instinctive na sinabi habang tumatawa, "Trixie, what's wrong? Sabihin mo si Trixie nang may ganoong sigasig. Hindi ako si Trixie. Ito si Yun. Base Yun. Or Josephine base sa boses niya, parang galit siya. Gayunpaman, nang sabihin niya ang Yun, hindi niya napigilan ang pagnanais na tumawa, tinatawag ang aking sarili na Yun sa pangatlong tao, ito ay kakaiba. Ngayon ko lang natanggap ang text message ni Trixie at pumasok ang tawag mo. Kaya akala ko ikaw siya, alam ni Terence na hindi magseselo si Josephine. Napakabait niyang babae, nang malaman niya ang malungkot na background ni Trixie, tanging awa at lungkot lang ang naramdaman niya para sa dalaga. Kung hindi, sa araw na iyon kasama si Thomas, hindi niya tatanggapin ang kahilingan ni Thomas. Itatanong sana kita, nakauwi ka na ba? Hindi ako mapakali. Natatakot si Josephine na baka tambangan si Terence dahil mag-isa siyang nagmamaneho. Nakagawa siya ng napakaraming kaaway mula sa iba't ibang puwersa, puno siya ng pag-aalala. Walang nakakaalam kung susuko sila sa kanilang pag-asa na makapaghiganti. Malapit nang umuwi, sagot ni Terence, "Ay oo, noong nandoon si Trixie, hindi nakita na tanong." Ano ang napag-usapan ninyo ni Trixie? Nagkasundo ba kayo? Bakit siya ang may bahay? Hindi ba't parang nakakuha siya ng malaking bargain? Haha. Narinig ni Josephine ang tanong at tumawa siya, "Alam kong magiging interesado ka. Ang usapan namin. Kaya ganito, kapag bumili ka ng hapunan, kasama ko si Trixie na naghihintay sa iyo." Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa problema ng mistress. 10-12. Hindi nag-abala si Josephine na itago ang pag-uusap nila ni Trixie. Sinabi niya sa kanya ang buong kasunduan, salita sa salita. Nang marinig ni Terence na ipinaliwanag ni Josephine ang kanyang iniisip, hindi niya akalain na si Josephine ay maaaring maging napakatuso. Hindi lang niya pinrotektahan ang kanyang kasalukuyang posisyon, pinaisip niya si Trixie na nakakuha siya ng malaking bargain. "Josephine, hindi ko akalain na napakatuso mo pala." Isang malawak na ngiti ang ipinakita ni Terence. Maangas na sinabi ni Josephine ang kanyang mga iniisip, "Kung hindi ako tuso, nanakaw sana ang pwesto ko. Noong huling beses na tinuruan ako ni Trixie ng leksyon, hindi na ako maaaring maging masyadong walang muwang sa mga tao." Haha, hindi nagpatuloy si Terence sa panunukso kay Josephine.
Siya ay natutuwa na sa pamamagitan ng pagkakataong ito, si Josephine ay naging mature. O tama, ano ang sinabi mo kina Cheryl at Yasi? Mukhang may isang uri ng tunggalian sina Yasi at Trixie, curious na tanong ni Josephine. Sinabi ko ang totoo, patuloy ni Terence, parehong sina Cheryl at Yasi ay maunawain na mga tao. Nang malaman nila ang tungkol sa espesyal na kondisyon ni Trixie, hindi na nila siya binigyan ng anumang problema. Nakikita kong nangyayari iyon. O tama, kailangan mong paalalahanan sila na dahan-dahan. Huwag lang maging magkaibigan sa isang araw kung hindi, maghinala si Trixie. Mas mabuti kung dahan-dahan nila siyang tanggapin ng mag-isa. Pagkatapos ay maaari silang maging katulad ko. Ako at si Trixie ay nasa tamang susi. Masayang nagmungkahi si Josephine. Naiintindihan ko, kakausapin ko sila tungkol dito, alam ni Terence ang kahalagahan sa likod ng babala ni Josephine. Sina Yasi at Cheryl ay matatalinong tao, dapat alam nila kung paano ganap na maisigawa ang aksyon. Nagdadrive ka pa diba? Saka hindi ko na masyadong aabutin ang oras mo. Magmaneho ka pa uwi ng ligtas, kita na lang tayo bukas. Sagot ni Josephine. Oo, magkita tayo bukas, sabi ni Terence. Halos bumalik na si Terence sa villa nang ibinaba niya ang tawag. Ilang minuto lang, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng courtyard. Nang pumasok si Terence sa villa, nakaupo sina Cheryl at Yasi sa sala at nanunood ng telebisyon. Si Yasi ay sobrang na-absorb sa kanyang palabas, siya ay marahas na nagpapasaya sa kanyang katawan. Hindi niya napansin na pumasok si Terence, hanggang sa makatanggap siya ng maliit na sipa mula kay Cheryl. Nagulat si Yasi. Then she looked at Terence and remembered that she had a series of questions to ask him. She yelled, "Bro, you are back. I want to ask about the situation with Trixie. Ayaw mo na ba sa akin? Iyan ba ang dahilan kung bakit nakakita ka ng katulad ko na may porma na mapaglalaroan ng threesome?" Yasi. Umirap si Cheryl, ano ang laman ng isip mo? Paano mo nasabi ang mga vulgar na bagay? Babae ka. Kailangan mong isipin ang iyong mga salita, kung hindi, paano ka magpapakasal? Aba, ayaw na sa akin ni Shield bro. Kalimutan mo na ang pag-aasawa, ayoko nang mabuhay. Malungkot na bamulong si Yasi. Okay, Yasi? Pwede ka nang tumigil sa panggugulo, tumingin si Terence kay Yasi, so nalaman mo na may mali, tama? Naghintay ng tugon si Yasi. Alam niya na hinala ang hitsura ni Trixie. Sa teoryang, hindi tatanggapin ni Terence ang isa pang babae upang maging kanyang may bahay, mas hindi akalain na si Josephine ay hindi ang tipong makikibahagi. Kung payag si Josephine na magkaroon ng mistress si Terence, hindi sana siya makikipagtalo sa kanila sa bahay ni Fatty Boy. Nagulat din si Cheryl, ngunit naglaro siya kahit napakiramdam niya ay isang kahinahinalang sitwasyon. Hindi niya kinausap si Yasi tungkol dito, gusto niyang hintayin si Terence na magpaliwanag sa kanyang sarili. Binugbog siya ni Yasi para magtanong, at nagulat siya na ganoon din ang iniisip niya. Sobrang pile. Shield bro, bakit kailangan mong laging basagin ang saplot ko? Saway ni Yasi. Haha, natutuwa ako kapag kumilos ka ng kalokohan, ngumiti si Terence. Kahit na sinabi ni Terence na natuklasan niyang kakaiba si Yasi kay Trixie, ang katotohanang nag-aaway sila ay nagdulot sa kanya ng pagdududa. Dahil ang mga banta ay pasalita at hindi mahalaga, nagawa ni Terence na ipagwalang bahala ang kanyang mga maligalig na kilos. Kilala niya ang personalidad nito, at napakaduda na makikipagsanib puwersa siya sa isang taong hindi niya gusto. Okay lang, masaya si Yasi sa sagot. Shield bro, anong meron kay Trixie? Natutuwa si Yasi na pinahahalagahan siya ni Terence para sa kanyang mga kalokohang gawa, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na si Trixie ay mayroon ding parehong katauhan. So ibig sabihin, gusto din siya ni Terence. Sa kasino ang mas nagustuhan niya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol kay Trixie, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na ilihim ito, sumenya si Terence kina Cheryl at Yasi. Relax, ang alias ko ay Secret Yasi, lahat ng sikreto mo ay ligtas sa akin. Hindi ako tatapan kahit pahirapan ako, mabilis na dagdag ni Yasi. Hindi na kailangan pang dagdagan ni Cheryl, tumango lang siya bilang simbolo na itatago niya rin ang sikretong iyon. Trixie. Malapit na matapos ang kanyang oras.
Bumantong hininga si Terence. Sumama siya sa kanila sa sofa habang nagkukwento. Ano? Malapit na matapos ang oras. Nagulat si Cheryl. Terence, ang ibig mo bang sabihin ay si Trixie ay? Oo, may nakamamatay na sakit si Trixie na kahit ako ay hindi magagamot. May natitira pang 1 taon sa kanyang buhay. Muling huminga ng malalim si Terence. Nanlaki ang mga mata ni na Cheryl at Yasi habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Terence. Nagpatuloy si Terence, ang kanyang ama ay isang mabuting kaibigan ko, ang hiling niya ay nais niyang maranasan ni Trixie ang isang romantikong relasyon. Kaya pumayag akong tuparin ang kanyang kahilingan at obligado akong sundin ang mga kahilingan ni Trixie hanggang sa araw na iwan niya tayo. Hindi itinigil ni Terence ang kwento doon. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung gaano kabait si Josephine, at kung paano siya nagkusa at sumang-ayon dito. Si Josephine ang nagkusa. Si Cheryl ay hindi makapaniwala na si Josephine ay maaaring maging mapagbigay. Kusa niyang isinuko si Terence para makibahagi sa ibang babae. Ma'am, tumanggaw si Terence. Cheryl sis, napakalungkot na tao ni Trixie. May bahagyang panghihinayang sa tono niya, hindi dapat sila madalas mag-away ni Trixie. Siya ay isang tao na may limitadong oras, siya ay may higit sa 1 taon na natitira. Habang nasa unahan nila ang kanilang buong buhay, maaari nilang makuha si Terence anumang oras na gusto nila. Oo. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko, may namamanang sakit si Trixie. Bumantong hininga si Cheryl. Ngayon, alam ko na kung bakit nagawang tanggapin siya ni Josephine. Kaya lahat ng sinabi ko sa iyo, sana ay makatulong ka sa pagtatago nito. Kahit na itago ito kay Trixie. Siya ay isang malakas na kalooban na babae, kapag nalaman niyang ginagawa natin ito dahil sa awa, baka gumawa siya ng isang bagay na labis. 10:13 Terence, huwag kang mag-alala, ako at si Yasi ay alam ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, matigas na tumanggo si Cheryl, higit pa rito, ako at si Yasi ay manganggako na hindi gagawa ng anumang masamang aksyon laban kay Trixie. Maaari mo pa siyang dalhin dito bilang bisita at wala kaming anumang pagtutol. Well, hindi naman siguro kailangan. Hanggat unti-unting nagbabago ang ugali mo sa kanya, at hindi biglaan, hindi niya ito paghihinalaan. Umiling si Terence, hindi naman ganoon kabobo si Trixie kaya kapag nagbago ang ugali mo sa kanya ng ganoon kabilis, malalaman niya may kainahinala. Tama ka dyan. Tumanggo si Cheryl. Mayroon ka bang anumang mungkahi kung paano namin ito gagawing hindi mahalata? Si Cheryl ay isang taong mapagpatawad. Sa sandaling naunawaan niya ang kalagayan ni Trixie, nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya. Kung mayroon man siyang magagawa sa loob ng kanyang kapangyarihan, handa siyang gawin iyon. Ang kanyang pagpayag na tumulong ay nagmumula sa kanyang saloobin, ngunit ang kanyang tono ay napakapurol kapag sinasabi niya ito. Hindi na kailangang pilitin, kumilos lang ng natural, walang mas magandang mungkahi si Terence. Gumagawa lamang siya ng mga galaw kapag kinakailangan na lumipat. Hindi bababasa ngayon, magkakaroon ng mas kaunting mga paghaharap kay Trixie. Ma'am, hayaan mo na ako. Tinapik ni Yasi ang kanyang dibdib, ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban ko sa kanya, para magawa kong kaibigan ang isang karibal. Sinundan ng mga mata ni Terence ang saklaw ng galaw ng kamay ni Yasi. Hindi ba siya natatakot sa pagsisikad sa sobrang pagtama ng kanyang dibdib? Gayunpaman, hinahangaan ni Terence ang diskarte ni Yasi, dahil maaari itong maging epektibo. Kung ganoon Yasi, kailangan kitang abalahin sa gawaing iyon, tumanggo si Terence bilang pagsang-ayon. Oo, gustong-gusto kong tulungan si Shield bro. Pero, tandaan mo na kapag umalis si Trixie, kailangan mong gantihan ako ng malaki. Si Yasi ay tusong idinagdag ang kanyang mga kahilingan. Natigilan si Terence. Nagpapahiwatig si Yasi sa paghihintay na pumasa si Trixie, ngunit alam ni Terence na hindi siya nakakapinsala sa likod ng kanyang walang kabuluhang mga salita. Tumayo si Terence at sinabing, titingnan ko si Uncle Fredo. Hahayaan kitang manood ng iyong mga palabas, at kung mayroon ka pang mga katanungan ay maaari kang makipag-usap kay Josephine. Okay, may intensyon si Cheryl na makipag-ugnayan pa kay Josephine sa simula, kaya nang matapos magsalita si Terence, natural siyang tumanggo. Tumayo si Terence at naglakad patungo sa silid ni Uncle Fredo.
Nitong ilang araw na nakatira si Uncle Fredo sa villa, mas maginhawa para kay Terence na tretuhin siya ng ganito. Nang makita ni Uncle Fredo si Terence na naglalakad palapit sa kanya, agad siyang tumayo. Mayroon lamang siyang paggalang kay Terence. Si Terence ang kanyang lifesaver, at siya ang tumulong sa pagpapanumbalik ng kanyang mga meridian. Ang kabaitang ito na ipinagkaloob ni Terence kay Uncle Fredo, ay katumbas ng muling pagkabuhay. Hinangaan ni Uncle Fredo si Pablo dahil matagal na silang magkaibigan. Ang kanyang damdamin kay Cheryl ay dahil sa pagmamahal, tinatrato niya ito na parang sarili niyang anak mula nang makita niya itong lumaki. Brother Terence, bumalik ka. Magalang na binati ni Uncle Fredo si Terence. Mahigpit na hiniling ni Terence na tawagin siyang Brother Terence, kung hindi, tatawagin siya ni Uncle Fredo na mas katawa-tawa. Uncle Fredo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Terence. Hindi talaga siya komportable na tawagin siyang anumang honorifics at kailangang itama si Uncle Fredo ng 2 beses. Gayunpaman, natural na instinct ni Uncle Fredo na gawin iyon, kahit si Terence ay hindi maaaring magbago ng ugali. Kahit na si Terence ay kinilala na ang kanyang ginagawa upang pagalingin si Uncle Fredo ay tinitingnan na parang nagbibigay ng bagong buhay sa ibang individual, sa mundo ng martial arts. O hindi masama ang pag-unlad ng pagpapagaling, kailangan lang ayusin ang isa pang meridian, pagkatapos ay dapat na akong bumalik sa normal. Nagsalita si Uncle Fredo. Okay, pagkatapos ay itutuloy natin ang gabing ito at ayusin ang meridian na iyon. Hindi na makapaghintay si Terence. Ang pagkakaroon ng Earth Class user sa kanyang tabi ay hindi isang bagay na mababa ang tingin. Kapag nasa buong lakas na si Uncle Fredo, magkakaroon ng malakas na kakampi si Terence. Ngayon kahit na si Pamilya York o Pamilya Turner, ay hindi na sila kayang i-bully. Kung gayon, kailangan kitang pasanin ng isa pang mahirap na gawain. Tumango si Uncle Fredo habang nakaupo sa meditative position sa kama. Inihanda niya ang kanyang katawan para sa dalisay na enerhiya ni Terence na tumago sa kanyang katawan. General Wilson. Sumenya si Terence sa halimaw. Si General Wilson ay masunaring tumakbo sa silid ni Uncle Fredo at umupo sa posisyon upang bantayan ang lugar. Nitong mga ilang araw, madalas itong ginagawa ni General Wilson na alam nito kung ano ang gagawin. Woof woof. Tumahol si General Wilson kay Terence. Ito ang paraan niya para sabihin kay Terence na siya ang nasa posisyon. Iniunat ni Terence ang kanyang katawan upang magpainit at umupo sa tabi ng kama ni Uncle Fredo. Inactivate niya ang kanyang Art of Dragon Mastery at nagsimulang mag-inject ng enerhiya sa nasirang meridian ni Uncle Fredo. Nitong mga nakaraang araw, si Terence ang may pananagutan sa pagpapanumbalik ng mga nasirang meridian at ngayong gabi ang huling meridian. Ang enerhiya ni Terence ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Uncle Fredo. Kahit sa mata, masasabi na ang katawan ni Uncle Fredo ay nababomba ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga meridian. Napakaluwag ng pakiramdam ni Uncle Fredo sa buong prosesong ito. Sa pagbibigay sa kanya ng enerhiya ni Terence, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang lahat ng ito. Hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, hindi naniniwala si Uncle Fredo na walang katapusang makakapagbigay sa kanya ng enerhiya si Terence tulad ng isang baterya. Ang dalisay na enerhiya ni Terence ay nagpatunay na ito ay hindi nakakapinsala, at kapaki-pakinabang sa kanyang pagpapagaling kaya kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Ang pagbibigay ni Terence ng dalisay na enerhiya bilang paraan ng paggamot sa isang tao ay isang pamilyar na gawain sa kanya. Matapos ang mga oras na kakailanganin upang maghanda ng seremonya ng tsaa, ang huling nasirang meridian ni Uncle Fredo ay naayos ng dalisay na enerhiya ni Terence. Maaari nang magsanay si Uncle Fredo bilang isang spiritual arts user. Kahit na walang purong enerhiya na dumaan sa meridian ni Uncle Fredo, ramdam ni Terence ang kapal ng meridian ni Uncle Fredo. Kung may enerhiyang dumadaloy sa mga meridian na ito, tiyak na magiging isang Earth-class fighter si Uncle Fredo. Katulad ito ng sandaling bumaba si Terence ng ilang grado sa antas ng kapangyarihan, ngunit naranasan pa rin niya ang kanyang mga nakaraang laban. Hanggat nabawi ni Uncle Fredo ang kanyang enerhiya, maaari na siyang maging ganap na manlalaban sa Earth Class, ngunit mas mahirap pa ring lampasan ang upgrade na hadlang sa bawat oras. Nang ganap na naibalik ni Terence ang nasirang meridian, nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na magmadali sa paggamot.
Hindi na siya makapaghintay na ibalik si Uncle Fredo bilang isang Earth-class fighter. Bago gumaling ang lahat ng Meridian, pinipigilan ni Terence ang dami ng enerhiya na napunta sa pagpapagaling kay Uncle Fredo. Ngayong nakahanay na ang mga Meridian ni Uncle Fredo, pinakawalan ni Terence ang dampener. Ngayon ang araw. Sa momentum sa kanyang tagiliran, si Terence ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin habang siya ay patuloy na nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa katawan ni Uncle Fredo. Ang oras ay hindi naghintay para sa sinuman. Sa biglaang paglitaw ni Daryl, naramdaman ni Terence ang isang napipintong panganib. Kahit na ang mga kakayahan ni Daryl ay bahagyang mas mataas sa kanya at hindi niya alam kung si Daryl ay may suporta ng isang taong mas makapangyarihan. 10:14. Maging si Terence ay nakaramdam ng pagkaapurahan. Gusto niya talaga ng isa pang veteranong mandirigma sa tabi niya. Sa ganitong paraan hindi niya kailangang matakot sa anumang posibleng mga nakatagong banta. Kaya naman nagpasya si Terence na ngayon ang araw na bawiin niya ang lakas ni Uncle Fredo pabalik sa buong kapasidad. Ang lahat ng ito ay dahil sa banayad na pagkilos ni Daryl ngayon. Hindi gustong ilantad ni Terence ang kanyang mga kakayahan, ngunit mahirap hulaan ang mga aksidente kaya bago nagpasya si Daryl na kumilos ayon sa kanyang mga kondisyon, dapat naganap na maibalik si Uncle Fredo. Sa mga tuntunin ng kahinaan, ito ang oras kung saan siya ay nasa isang mahinang estado. Ito ang katahimikan na naganap bago ang isang bagyo, kaya walang labis na pag-aalala na ang paghihiganti ay kumakatok sa kanilang pintuan. Kahit na malalim ang iniisip, hindi nagpabagal si Terence sa paglipat ng enerhiya. Gamit ang Art of Dragon Mastery, napanatili niya ang patuloy na daloy ng enerhiya sa katawan ni Uncle Fredo na nagtutulak sa kanya mula sa estado ng paggaling. Nang maramdaman ni Uncle Fredo na ang kanyang mga Meridian ay ganap na gumaling, gusto niyang tumalon sa tuwa at iunat ang kanyang mga binti. Iyon ay kapag siya ay nakapos at napansin na ang daloy ng enerhiya ay hindi bumababa na may anumang intensyon na bumagal. Brother Terence. Ikaw. Nagulat si Uncle Fredo. Ngumiti si Terence bilang tugon. Hindi siya sumagot sa salita, sa halip ay tumutok siya sa paglilipat ng enerhiya sa katawan ni Uncle Fredo. Naunawaan ni Uncle Fredo ang kahulugan ng pagkilos na ito. Nais ni Terence na gamitin ang kanyang sariling katawan bilang isang catalysta upang maglipat ng enerhiya. Si Uncle Fredo ay nasa ganitong sitwasyon noon. Ang kanyang asawa ay isa ring practitioner na gumamit ng purong enerhiya bilang isang paraan ng pagpapagaling sa sarili at isang booster upang mag-upgrade. Sa bawat oras na ang kanyang asawa ay gumugugol ng isang taon upang tipunin ang enerhiya, at ipasok ito sa kanyang katawan, ngunit ito ay tumaas lamang ang kanyang antas ng isang maliit na bahagi. Kapag tapos na ang kanyang asawa sa pagpapakain ng enerhiya, sanayin niya ang sarili. Hindi masyadong nakonsensya si Uncle Fredo dahil ito ang paraan ng pagpapatakbo ng pamilyang Son. Gayunpaman, iba si Terence. Magpapagaling siya ng mga estranghero na hindi niya kilala. Ibibigay niya sa kanila ang buong paggamot, at nanganganib na mawala ang karamihan sa kanyang kapasidad ng enerhiya. Paano mananatiling kalmado si Uncle Fredo na alam na handang gawin ni Terence ang malaking panganib na ito? Nagulat si Uncle Fredo na magagamit kaagad ang enerhiya ni Terence. Sa walang katapusang pag-agos ng enerhiya, naramdaman niyang unti-unti nang bumabawi ang kanyang kapangyarihan. Ang sensasyong ito ay katulad noong sinasanay niya ang kanyang pisikal na sining. Nakakapreskong pakiramdam. Nang mapansin niya ang ngiti ni Terence, nangangahulugan iyon na itinakda niya ang kanyang layunin. Nang itakda niya ang kanyang layunin, talagang sinubukan niyang maisakatuparan ito. Hindi pa ganoon katanda si Terence, ngunit matatag ang kanyang determinasyon. Sa puntong ito, naramdaman ni Uncle Fredo na siya ay nagiging abala kay Terence, ngunit hindi siya nang ahas na matakpan ang daloy ng enerhiya. Iyon ay magiging mas mapanganib. Ngayong umabot na ang mga bagay hanggang dito na lang, ayaw ni Uncle Fredo na sayangin ang mga pagsisikap ni Terence, kaya sinimulan niyang kantahin ang mantra ng sarili niyang sekta. Sa pag-asang gawing mas epektibo ang pagsipsip ng enerhiya, na-time niya ito sa daloy ng enerhiya ni Terence. Sa sandaling nagsimula si Uncle Fredo sa pag-awit, ang bilis ng pagsipsip ng kanyang katawan ay tumaas, na parang isang gate na kaka-unlock. Nakuha ng sinumang pisikal na martial artist ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pagsipsip at pag-convert ng dalisay na enerhiya ng kalikasan.
Sa pagkakataong ito, si Uncle Fredo ay sumisipsip ng purong enerhiya, ngunit ito ay purong enerhiya ni Terence. Naramdaman ni Terence na si Uncle Fredo ay sumisipsip ng kanyang enerhiya ng mas mabilis. Ipinagkibit-balikat ito ni Terence, dahil naisip niya na ginagawa ni Uncle Fredo ang lahat ng kanyang makakaya para pantayan siya. Si Terence ay walang anumang intensyon na bumagal. Nangangahulugan ang mas mataas na rate ng pagsipsip na mas mabilis itong matatapos. Tuwang-tuwa si Terence tungkol dito. Sa mas may sensinang paggawa, si Terence ay nasusunog sa kanyang enerhiya. Hanggat ang resulta ay isang nabagong Uncle Fredo, hindi mahalaga kung gaano karaming enerhiya ang kanyang ginamit. Madali niyang maibabalik ang lahat ng ito sa pendant interdimensional space sa loob ng isang gabi. Ang mga segundo ay naging minuto, hindi huminto si Terence hanggat makakain pa rin si Uncle Fredo. Ang dalawa ay parang mga monghe sa mid-eternal state. Walang nagsasalita, puro mabagsik na mukha ang natitira. Naramdaman ni Uncle Fredo na malapit na siyang pumasok muli sa Golden Class. Laking gulat niya dahil hindi niya akalaing posible pala iyon. Sa loob ng ilang minuto, nagawa niyang tumalon mula sa katayuan ng karaniwang tao tungo sa antas ng kapangyarihan ng Golden Class. Upang puwersahang palakasin ang isang tao, hindi niya maiwasang isipin kung gaano karaming purong enerhiya ang kakailanganin nito. Sa sobrang dalisay na enerhiya, naisip ni Uncle Fredo na inililipat ni Terence ang lahat ng ito ng libre sa kanyang sarili. Nakaramdam ng emosyonal si Uncle Fredo at nanumpa sa sarili ng pribado na gagawin niya ang lahat para mabayaran si Terence. Ang mapagbigay na Reg Along ito ay sobrang mapagbigay. Naramdaman ni Terence ang pagbabago sa antas ng kapangyarihan na nagpapatatag kay Uncle Fredo, ngumiti siya saglit. Halos oras na para masira. Nilapitan ni Uncle Fredo ang energy threshold para sa Golden Class. Naalala niya ang panahong kinailangan niyang magsanay ng maraming buwan para maabot ang parehong klaseng dagdag level na ito. Ganito rin ba siya kasabik sa unang pagkakataon na makamit niya ito? Boom! Nalampasan ni Uncle Fredo ang threshold barrier at ang kanyang katawan ay nanginag mula sa paglipat. Ito ay isang matagumpay na paglipat mula sa pagiging walang kapangyarihang tao tungo sa isang Golden Class fighter. Namuo ang ngiti sa mukha ni Uncle Fredo. Palagi bang ganito kadali para sa mga espiritual na master na maabot ang Golden Class? Sa bagong tagumpay, hindi nakasabay ni Terence ang pagtaas ng demand na kailangan ni Uncle Fredo. Sinusuri ang natitirang enerhiya sa loob niya, sumimangot si Terence. Ginamit niya ang ikatlong bahagi ng kanyang enerhiya upang mabawi ang mga meridian ni Uncle Fredo at tumulong sa pagsulong sa Golden Class, na nag-iwan kay Terence ng pinakamababang dami ng enerhiya sa pagpapatakbo. Malapit na niyang maabot ang kanyang critical na threshold. Ngayon ano ang dapat niyang gawin? Sumuko na ngayon. Nag-aatubili si Terence na gawin iyon. Ayaw niyang sumuko na gawing powerhouse si Uncle Fredo. Nakadepende ang lahat sa pinili niyang gawin ngayon. Ngunit, sa halos walang natitirang lakas, paano siya magpapatuloy? Isang bombilya ang lumitaw sa ulo ni Terence, naalala niyang may ginawa siyang katulad noong kailangan niyang maglipat ng enerhiya kay General Wilson. Kinailangan niyang ipasok ang kanyang budi sa interdimensional realm ng pendant habang pinapanatili ang kanyang energy transfer state. Kapag nasa loob na ng pendant, magagamit niya ang kanyang Art of Dragon Mastery para lagyan muli ang sarili niyang supply ng enerhiya. Pagkatapos, ang parehong enerhiya na iyon ay ililipat kay Uncle Fredo. Ang tanga, habang pinapagalitan ni Terence ang sarili. Itinuon ni Terence ang kanyang sama-samang konsensya at tumungo sa pendenti na kaharian. Mabilis siyang naubusan ng enerhiya. Sa sandaling nasa interdimensional realm, nakatuon siya sa chant na partikular sa Art of Dragon Mastery, na naging sanhi ng siksik na enerhiya sa pag-akyat sa kanyang sariling katawan at sa turn, ay na-convert sa katawan ni Uncle Fredo. Ang rate ng paglipat ay maliwanag na mas mabilis kaysa dati. Ang dahilan ay simple lang, ang enerhiya sa pendant interdimensional realm ay higit na lumampas sa dami ng enerhiya sa katawan ni Terence. 10:15. Sa sandaling ito, ang katawan ni Terence ay parang transfer station at inilipat ang enerhiya sa loob ng Jade Space sa katawan ni Fredo. Kahit na mabilis na naabsorb ni Terence ang enerhiya, hindi man lang huminto ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at sa halip ay dumaloy sa katawan ni Fredo. Ang katawan ni Fredo ay parang isang napakalalim na hukay, patuloy na inuubos ang enerhiya na dinadala ni Terence.
Siyempre, hindi ganoon nagulat si Terence. Noon, kailangan na ni General Wilson ng maraming enerhiya, lalo pa ang isang malaking tao tulad ni Fredo. Bagamat puno ng pagtataka ang mukha ni Fredo, mabilis itong napalitan ng pagkagulat. Noong una ay naisip niya na hihinto si Linford pagkatapos maglipat ng enerhiya bilang pundasyon. Kung tutuusin, may kasabihan na nagsasabi na ang guro ay maaari ka lamang kunin ngunit ang pagsasanay ay kailangang gawin para sa iyong sarili kaya para sa hinaharap na pagsasanay, si Fredo ay determinado pa ring umasa sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na patuloy na maglilipat ng enerhiya si Terence sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila iba sa kanyang naisip habang ang enerhiya ni Terence ay dinadala pa rin ng walang anumang senyales ng paghinto. Nagulat talaga si Fredo. Makayanan kaya ni Terence ito? Ito ay dahil naramdaman ni Fredo na siya mismo ay malapit nang maabot ang hadlang sa mga unang yugto ng Yellow Rank. Ang ganitong uri ng bilis ng pag-upgrade, marahil ang una sa kasaysayan. Well, maliban kay General Wilson. Sa pag-iisip kay General Wilson, talagang hinangaan ni Fredo si Pablo. Saan nakahanap si Mr. Charlton ng taong walang awa tulad ni Terence? Ito ay medyo masyadong mabangis, maaari silang gumawa ng isang master sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa bahay. Kahit na hindi alam ni Fredo kung sino talaga si Terence at kung saang sekta siya nagmula, ngunit masasabi niyang hindi simple ang pagiging master sa pamamagitan ng pag-upo sa bahay. Kahit papaano ang background sa likod ni Terence ay hindi magiging mas maliit kaysa sa kanyang sariling sekta, marahil ay mas malakas pa. Sa pag-iisip nito, naging mainit ang tingin ni Fredo. Him wanting revenge wasn't an impossible thing anymore. Malamang na si Terence ay maaaring makialam o hindi at kailangan niyang magtrabaho ng husto sa kanyang sarili. Boom! Nang walang babala, muling nakalusot si Fredo. Pumunta siya mula sa tuktok ng maagang yugto ng Yellow Class, diretso sa gitnang yugto. Hindi maiwasan ni Fredo na lihim na mabiglas sa bilis ng pag-upgrade na ito. Masyadong mabilis. Kung iisipin noon, inabot niya ang mga taon mula sa maagang yugto hanggang sa gitnang yugto. Ngunit ngayon, gaano katagal ito? Mga 3 oras lang. At nagpunta siya mula sa isang ordinaryong tao sa isang master ng gitnang yugto ng Yellow Class. Iniisip ang mga taong nagsanay ng husto para sa kanilang buong buhay ngunit hindi pa rin mapahusay ang kanilang mga lakas, hindi mapigilan ni Fredo na malungkot. Tulad ng sinabi, ang mga paghahambing ay kasuklam-suklam. Ang ilang mga tao, hindi banggitin ang pag-upgrade mula sa unang yugto ng Yellow Class hanggang sa gitnang yugto, kahit na ito ay mula sa maagang yugto hanggang sa peak point ng maagang yugto, dadaan pa rin sila sa isang napakahirap na proseso ng paglilinang. Gayunpaman, nakalusot si Fredo ng walang anumang pressure sa loob ng ilang oras. Naabot ni Fredo ang gitnang yugto ng Yellow Class, gayunpaman, nagdulot ito ng malaking pinsala kay Terence. Ang dami ng enerhiya na kailangan ni Fredo para mag-upgrade ay halatang higit pa sa General Wilson. Sa makatuwid, naramdaman ni Terence na ang kanyang katawan ay parang isang salon kung saan ang enerhiya ay tumatagos sa kanyang katawan ng walang tigil, ang malaking halaga ng enerhiya ay nagpaunat sa mga meridian ni Terence sa sakit. Gayunpaman, upang lumikha ng isang master ng Earth Class, tiniis niya ang sakit. Kapag naging matagumpay ang usaping ito ay magiging isang makasaysayang tagumpay. Walang mag-aakalang nakagawa siya ng trump card ng isang master ng Earth Class. Si Terence ay nasa sabik sa pag-iisip tungkol dito. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya na hinihigop ni Fredo ay patuloy na tumaas ng husto. Lumipas ang ilang oras at nagpunta si Fredo mula sa gitnang yugto ng Yellow Class patungo sa gitnang yugto ng Peak. Kasunod nito, ay ang hindi maisip na paglusob muli. Nang ang marmol na puting kulay ng bukang liwayway ay lumitaw sa labas sa gilid ng kalangitan, nakuha na ni Fredo ang lakas ng huling yugto ng Yellow Class. Ilang araw lang ang nakalipas, si Fredo ay walang gana pa ring naniwala na siya ay baldado, ang lakas ng huling yugto ng Yellow Class na kanyang natamo sa matinding kahirapan ay nawala ng ganoon na lamang. Ngunit ngayon hindi lamang niya agad na nakuha ang lakas na iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging espiritual na lakas, na mas malakas pa sa pisikal. Sa puntong ito, nasiyahan si Fredo sa pag-upgrade sa ranggo, ngunit si Terence sa kabilang banda ay hindi maganda ang pakiramdam.
Pagkatapos ng lahat, maraming enerhiya ang dumaan sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na mayroon lamang isang hibla bilang suporta. Magpatuloy. Dapat siyang magpatuloy. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang pag-aandar ng Art of the Dragon Mastery, na nagpapahintulot sa enerhiya sa loob ng kanyang katawan na patuloy na madala sa katawan ni Fredo. Sa wakas, sumulong ang lakas ni Fredo patungo sa huling yugto ng Yellow Class. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Terence. Halos makumplito na niya ang isang tumalo ng isang mataas na antas, na medyo natuwa sa kanya. Malinaw na naramdaman ni Terence ang pagbabago sa antas ng lakas sa loob ng katawan ni Fredo. Sa makatuwid, kasabay ng pagpapabuti ng lakas ni Fredo, ang puso ni Terence ay napuno din ng pananabik. Sa ilalim ng malakas na transportasyon ng enerhiya ni Terence, ang lakas ni Fredo sa wakas ay nakarating sa tuktok ng huling yugto ng Yellow Class. Baka sa mukha ni Terence ang bahagyang tuwa. Ilang oras na lang at napunta na si Fredo mula sa isang ordinaryong tao tungo sa isang master ng late stage ng Yellow Class. Mas mabilis pa sa pagsakay sa eroplano. Mukhang kailangan niyang magsikap ng husto, si Fredo ay muntik nang maging master ng Mystic Class. Mula sa huling yugto ng Yellow Class, ang maagang yugto ng Mystic Class ay isang hakbang na lang. Sa pag-iisip nito, mas pinaghirapan pa ni Terence na paandarin ang Art of the Dragon Mastery, na nagpapahintulot sa enerhiya na mabilis na pumasok sa katawan ni Fredo. Gayunpaman, kasunod nito, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang enerhiya na dinadala ni Terence sa loob ng katawan ni Fredo ay biglang tumigil, tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa isang kotse at biglang puno ang tangke ng gasolina. Bagamat hindi huminto ang Art of the Dragon Mastery ni Terence, ang enerhiya ay hindi na maaaring dumaan sa kanya sa katawan ni Fredo, at sa halip ay hinihigop ng sariling katawan ni Terence. Bakit ito nangyari? Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Natitiyak niya, dahil ang kanyang kamay ay nasa katawan pa rin ni Fredo, na imposibleng mangyari ang ganitong uri ng pagkagambala. Gayunpaman, nangyari pa rin ang sitwasyong ito. Huminto si Terence sa paggamit ng Art of the Dragon Mastery, at ang enerhiya sa loob ng Jade Room ay tumigil din sa pagdaloy sa katawan ni Terence. Nagpahinga siya sandali at muling pinaandar ang Art of the Dragon Mastery, na gustong ipasa ang enerhiya kay Fredo sa pamamagitan ng sarili niyang katawan. Gayunpaman, walang magawa si Terence na natuklasan na sa halip na ipasa ito kay Fredo, ang enerhiya ay hinihigop pa rin ng kanyang sariling katawan. Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon, walang magawa si Terence na bumalik sa realidad mula sa Jade Room. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi na makapagdala ng anumang enerhiya sa Fredo, kaya ang lakas ni Fredo ay maaari lamang manatili sa huling yugto ng Yellow Class. Ito rin ay isang bagay na mahirap unawain ni Terence kahit na pinag-isipan ito ng husto. 10:16. Naramdaman ni Uncle Fredo na huminto ang paglipat ng enerhiya sa kanyang katawan, ngunit dahil hindi pa iminulat ni Terence ang kanyang mga mata ay hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, at hindi siya nang ahas na gambling siya. Marami siyang tanong, ngunit alam niyang itago ang mga iyon sa kanyang sarili. Ngunit nang imulat ni Terence ang kanyang mga mata, mabilis siyang nagsalita, "Terence, ibinigay mo sa akin ang lahat ng iyong lakas. Ikaw." "Ayos lang ako," umiling si Terence, "hindi ko alam kung ano ang mali, ngunit tila na-stuck ka sa Golden Class late phase peak, wala akong maipatuloy na ibigay sa iyo." "Haha, Golden Class late phase peak, iyon ay kasing lakas ng bago ang aking injury bilang isang physical practitioner, sapat na ang aking kasiyahan, kahit na hindi ako makaakyat ay ayos lang, mapapatuloy ko pa rin ang pagsasanay, at ito ay mas malakas kaysa sa aking orihinal na inaasahan." Nagpasalamat si Uncle Fredo, "Terence, salamat. Pero, Earth Class ka, at gusto kong maging Earth Class ka ulit, hindi dapat ang Golden Class late phase peak ang final destination." Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, tanging isang ngiti ang ibinigay sa pasasalamat ni Uncle Fredo. Hindi nakaimik si Uncle Fredo sa sinabi ni Terence. Ganun ba ang inaasahan ni Terence? Earth Class. Gusto ni Terence na gawing Earth Class siya. Hindi man lang naisip ni Uncle Fredo na si Terence ay talagang baliw. Anong mali? Nabalik si Terence sa realidad sa kanyang sigaw. Wala lang. Umiling siya, "Terence, you really have some wild thoughts. Earth Class. My chi." Ngumiti ng mapait si Terence. Kakaiba ang kanyang sitwasyon, napakahirap ipaliwanag ito kay Uncle Fredo.
Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi sa kanya, ito ay nagmula sa Jade Space. Ang enerhiya doon ay walang limitasyon, at maaari pa siyang gumawa ng 10 Earth-class Masters, hindi lang isa. Hindi maintindihan ni Terence bakit tumigil ang lahat ng tama ang Golden Class Late Phase Peak. Terence, isa na talagang himala na naging Golden Class Late Phase Peak ako, nagpapasalamat na talaga ako. Sinabi ni Uncle Fredo, na mas nagpapasalamat nang makita niya kung gaano kalaki ang pagsisikap ng bata, dati akong spiritual practitioner dati. Kaya kung mag-train at makapasok sa Earth Phase posible pa. Napabuntong hininga si Terence. Tama si Uncle Fredo, ngunit inaasahan na ni Terence ang isang Earth class na nasa tabi niya. Ang lakas ng paghinto ni Uncle Fredo dito ay talagang nagparamdam sa kanya na parang may nawala sa kanila. Ito ay isang bagay na nasa kamay niya, at ngayon ay wala na. Siyempre madidismaya siya. Lalo na nang ang lahat ay handa at handa na rin nasa kanya ang lahat ng lakas na kailangan niya, enerhiya na nalalapat sa lahat kaya niyang ipagpatuloy. Kaya bakit ito tumigil? Ito talaga ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Uncle Fredo, ano ang naramdaman mo nang huminto ang enerhiya? Nag-alinlangan si Terence. Itinaas ni Uncle Fredo ang kanyang ulo, wala talagang kakaibang pakiramdam, ngunit naramdaman ko ang biglaang paghinto sa enerhiya na inililipat mo. Mapait na ngumiti si Terence. Si Ansel Fu ay karaniwang walang ibinigay na impormasyon sa kanya, hindi pa rin niya alam kung ano ang mali. Terence, hindi mo na ako kailangang isipin ang lakas mo. Nag-aalala pa rin si Uncle Fredo, parang nag-downgrade ka. Ayos lang ako. Biglang natarante si Terence dahil ba sa wala siyang lakas sa loob ng katawan niya ngayon. Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi nakalusot si Uncle Fredo. Kailangan ba niya ng enerhiya sa loob ng sarili niyang katawan bilang karagdagan sa ibinigay ng Jade Space? Ang hula na ito ay tila medyo napakasimple, ngunit ito lamang ang posibilidad sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ibang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang. Tila handa na ang lahat, at isang bagay na lang ang kulang. Uncle Fredo, magpapahinga ako ng kaunti at babalikan ang aking lakas. Ganyan din ang gagawin mo. Hindi nagtagal si Terence sa pakikipag-usap, kailangan niyang mabilis na makabawi at pagkatapos ay malalaman niya kung ito ang dahilan kung bakit hindi makalusot si Uncle Fredo. Sige, Terence, magpahinga ka na. Tumango si Uncle Fredo. Mabilis na lumabas ng kwarto si Terence at pumunta sa sarili niya. Nakatulog na sina Miss at Yasi. Dahil si Terence ang magpapagaling kay Uncle Fredo tuwing gabi, nasanay na ang dalawa. Bumalik si Terence sa kanyang silid at mabilis na pumunta sa Jade Space. Kailangan niyang mabilis na palitan ang nawalang enerhiya sa kanyang katawan. Lumiliwanag na ang kalangitan. Wala siyang oras na sayangin. Ilang sandali pa, sumikat na ang araw, tanghali na. Ipinadala na ni Uncle Fredo si Cheryl at Yasi sa paaralan, at silang dalawa, habang nagtataka kung bakit hindi pagising si Terence, iniwan ito ng mag-isa nang sabihin sa kanila ni Uncle Fredo na gumamit siya ng maraming chi upang pagalingin siya. Hindi na nagtanong sina Cheryl at Yasi, at pinapunta niya sila sa paaralan bago mabilis na bumalik para kay Terence, nag-aalala. Nandito si Wilson, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang bantayan si Terence kung sakali. Isang klik ang tumunog mula sa pinto ni Terence, at lumabas siya. Sa sofa, ang tensyonado na si Uncle Fredo ay tumingin kaagad kay Terence. Terence, kumusta? Okay lang ako, bumalik na lahat ng lakas ko. Hindi napigilan ni Terence na makaramdam ng kaunting panghihinayang, isa pa siyang mid-phase na mystic, at tila hindi na siya makakalusot dahil lang sa nawala ang lahat ng kanyang lakas. Ang ilang beses na nangyari iyon ay dahil gumugol na siya ng oras sa pagsasanay, at ang enerhiya sa loob niya ay umabot na sa kapasidad nito, naghihintay na maabot niya ang susunod na pader. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa ilalim lamang ng mga kondisyong iyon. Ngunit ngayon, hindi pa lumilipas ang ilang araw mula nang makalusot siya sa mystic, at kailangan pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pagalingin si Uncle Fredo. Ngayon sinasaktan ang sarili niyang lakas. Kailangan din niyang magsanay, na hindi niya nagawa. Natural lang na hindi siya makakapag-breakthrough sa pagkakataong ito. 10:17
Ngunit gayunpaman, nakaramdam pa rin si Terence ng kaunting pagkadismaya, mayroon pa rin siyang pagnanasa na maaari niyang ipagpatuloy ang paglilipat ng enerhiya kay Uncle Fredo at pagkatapos ay makabawi lang ito ay magbibigay daan sa kanya upang maabot kaagad ang kanyang mga layunin. Ngunit ngayon, tila napakalayo ng iniisip niya. Ang pagsira sa sarili at pagkatapos ay ang pag-aayos ay talagang nakatulong sa kanya na mag-level up noon, ngunit iyon lang nakatulong lang. Isa itong suplemento, kailangan niyang abutin ang pader bago siya masira, kung hindi, hindi ito mangyayari. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang magiging tulad ng isang cheat at sa huli, hindi ito gumana. Natutuwa pa nga siya na magiging walang muwang siya sa pag-iisip na kaya lang niyang lokohin ang sistema ng ganoon. Madali siyang maging sky class, kung ganoon nga. Nabawi. Huminga ng malalim si Uncle Fredo. Napakalinaw niya sa kung gaano karami ang ipinadala ni Terence sa kanya, hindi lang niya inayos ang lahat ng nervyos niya, ginawa pa niya siya mula sa isang normal na tao tungo sa gold class late phase peak, gaano karaming enerhiya ang kailangan niyan. Kahit na si Terence ay hindi nawala ng lakas bilang isang mystic, tiyak na siya ay pagod at mahina ngayon, ngunit siya ay nakabawi. Ngunit iniisip ang mga bagay na ginawa ni Terence noon, isang mapait na ngiti lang ang naisagot niya. Si Terence ay hindi isang taong ginamitan mo ng common sense. Uncle Fredo, ngayong bumalik na ang aking lakas, gawin natin ang isa pang eksperimento at tingnan kung makakalusot ka. Sabi ni Terence. Eksperimento. Kaka-recover mo lang ng lakas mo. Okay lang ba to? Tumingin si Uncle Fredo kay Terence, medyo nabigla. Kailangan nating mag-eksperimento. Tumango si Terence, determinado. Hindi siya sumuko sa kalahati ang mga bagay na napagpasyahan niyang gawin, lagi niyang kumpleto ang mga ito. Sige. Tumango si Uncle Fredo, nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata, mukhang kailangan kong pumayag. Salamat sa gulo, Terence. Umiling si Terence, at ngumiti, hindi naman ito problema, Uncle Fredo, gusto ko lang ng malakas na kakampi sa tabi ko, kung gayon ang mga Turner at York na ito ay hindi magiging banta. Ha! Hindi napigilan ni Uncle Fredo na matawa sa salitang, totoo, sa napakalaking sitwasyon ko noon, si Pamilya York at Pamilya Turner ay magiging mga karaniwang bahay lang, hindi man lang banta. Kahit ngayon hindi naman talaga sila banta. Nag-aalala lang ako sa nakatagong bahay sa likod ng Pamilya York. Sabi ni Terence. Hidden house? Yes. Hindi umimik si Uncle Fredo, pero may pride pa rin sa boses niya, parang dati siyang kasing lakas ng tagong bahay, diba? Ipinatong ni Terence ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Uncle Fredo. Uncle Fredo, magsisimula na tayo. Sige, naiintindihan ko. Binawi ni Uncle Fredo ang kanyang ngiti, isang seryosong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Ayaw na niyang sayangin pa ni Terence ang kanyang chi, ngunit talagang inaasam niya na makalusot muli. Sinimulan ni Terence na i-channel ang kanyang sining ng Dragon Mastery, at sinimulang ipadala ang lahat ng kanyang chi sa katawan ni Uncle Fredo. Gayunpaman, may kakaibang nangyari, muli naramdaman niyang hindi pumapasok sa katawan ni Uncle Fredo ang enerhiya na ipinapadala niya. Uncle Fredo, pinapagana mo ba ang iyong sining? Huminto si Terence. Ako. Tumango si Uncle Fredo, hindi ka pa nagsisimula. Susubukan kong muli, nakasimangot si Terence. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel ng Art of Dragon Mastery, ngunit pareho pa rin ang resulta, talagang tumanggi ang kanyang chi na dumaan sa kanyang mga kamay papunta kay Uncle Fredo, na parang ayaw ni Uncle Fredo sa kanyang chi. Ito ay eksaktong kapareho ng kahapon, ang kanyang chi ay hindi magagamit ni Uncle Fredo. Lumipas ang kalahating oras. Ang chi ni Terence ay hindi man lang ginamit, ngunit ang kanyang mukha ay namumula pa rin, ang kanyang ulo ay puno ng pawis. Hindi rin naging madali si Uncle Fredo, pinagpapawisan din siya dahil sa channeling ni Terence at sa sarili niyang pag-aalala sa kanyang puso. Fu! Bamantong hininga si Terence, tila wala na siyang choice kundi sumuko na ngayon. Walang anumang paraan para maihatid niya ang chi sa kanya. Okay lang kaya kung mag-training mag-isa, wala namang problema, sabi ni Uncle Fredo nang makita ang pagod na mukha ni Terence. Pero, talagang ayaw sumuko ni Terence, sayang naman. Hindi kaya ang practitioner arts ni Uncle Fredo ay hindi katulad ng sa kanya?
Gayunpaman, hindi ba ang kanyang sariling Dragon Mastery Arts ay universal? Bakit hindi ito gumana bigla? Tumayo si Terence, at nagsimulang gumalaw sa kanyang naninigas na katawan ng pagmasdan niya si Wilson. Huminto siya, markang paywa, General Wilson, halika rito. Woof! Si Wilson ay naging malapit kay Terence pagkatapos niyang gawing golden class agad siyang tumakbo at yamakap sa kanyang mga bisig. Iniisip ni Terence na kung ang kanyang practitioner arts ay ituturing na iba sa kay Uncle Fredo, kung gayon siya ay halos magkapatid sa sekta ni Wilson. Maaari ba niyang i-upgrade ang Wilson sa halip? Hinawakan niya ito ng mahigpit at sinimulang i-channel ang kanyang Art of Dragon Mastery sa kanyang pagkabigo, kaunting enerhiya lamang ang pumasok sa kanyang katawan, at lumitaw ang parehong sitwasyon. Tumigil sa pagpasok ang G. Hindi maipasok ni Terence ang kahit 1 pulgada ng enerhiya na iyon sa katawan ni Wilson, ang aso ay isa pa ring golden class late phase peak. Ang kaunting enerhiyang iyon nakakapasok niya lang sa aso ay ang halaga lang na naubos ni Wilson kanina. Malamang naubos ni Wilson ang enerhiyang iyon ng kalabanan niya si Yorkbite ngunit dahil wala siyang alam na sining ng sinumang practitioner ay hindi niya mabawi ang kanyang sarili, kaya't ang nagamit niyang energy ay mananatiling mauubos maliban na lang kung si Terence ang magre-refill sa kanya. Hindi niya malagpasan ang maximum capacity sa loob ng Wilson. Nag-isip ng malalim si Terence pati si Wilson. Bakit hindi niya magawang makalusot? Terence, ang golden class late phase peak ay sapat na. Naaliw si Uncle Fredo nang makita niya ang pagkabigo sa mukha ni Terence. Haha, alam ko. Bumantong hininga si Terence, Uncle Fredo, iiwan na kita at papasok na ako sa paaralan. Wala siyang choice kundi sumuko ngayon. Tila siya ay talagang napakawalang muwang kung ang kanyang enerhiya ay talagang napakalakas noon ay maaari siyang maging mass producing masters ngayon. Oo, ginawa niya. Ngunit lahat sila ay natigil sa golden class late phase peak. 1018. Bagaman, ang golden class and phase peak ay isa ng napakalakas sa karaniwang mundo. Ito ay isang matinding pambihira. Ngunit hindi iyon nakatulong sa Terence ngayon. Ang kanyang mga kaaway ngayon ay nagmula sa mga marangal na bahay, hindi sa karaniwang mundo silang lahat ay mga mystic classes, at hindi siya matutulungan ni Uncle Fredo o General Wilson doon. Siya ay sumuko. Tila ang shortcut na ito ay hindi posible pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ay kailangan pa rin. Alam ni Uncle Fredo na tiyak na nadismaya si Terence sa paraan ng kanyang pagbubuntong hininga at pag-iling. Bumantong hininga din siya, Terence, pupunta ako sa kumpanya ni Mr. Charlton mag-isa ka bang magdadrive papuntang school? Oo, ako na mismo ang pupunta, sabi ni Terence, ako ay maliligo, ikaw muna, Uncle Fredo. Sige, sabi ni Uncle Fredo, hindi nababahala ngayong nabawi na ni Terence ang kanyang lakas. Lumabas siya ng villa. Bumalik si Terence sa kanyang silid at dali-daling pumunta sa Jade Space para kausapin si Elder George. Elder George, akala ko napakalakas ng aking enerhiya. Bakit hindi ko magawang maging Earth class si Uncle Fredo? Hindi ko rin kayang palakasin si Wilson. Hindi naisip ni Terence na makipag-usap kay Elder George noon dahil nagmamadali siyang mabawi ang kanyang lakas, ngunit ngayong nabigo siya kailangan niyang magtanong. Hindi ako sigurado. Sabi ni Elder George. I see. Ngumiti ng mapait si Terence. Kahit si Elder George ay hindi alam. Hindi pa ako tapos, sabi ni Elder George, na halatang hindi nasisiyahan sa pagkagambala, mayroon akong ilang hula. Pakiusap, Elder George. Sabi ni Terence. Ang iyong sitwasyon hindi ako sigurado, ngunit nakakita na ako ng katulad noon, dahan daw ang sabi ni Elder George, sa ilang sekta sa mundo ng Wulan, may ilang mga lihim na pamamaraan na nagpasa sa kapangyarihan matatawag din natin itong passing inheritance, o isang abhisheka. Oh, mana. Abhisheka. Napakurap si Terence. Tama. Ito ay kapag ang isang matandang practitioner, bago ang kanyang kamatayan, ay ipinapasa ang lahat ng kanyang pagsasanay sa kanyang disipulo gamit ang isang lihim na pamamaraan, na nagpapahintulot sa kanyang disipulo na maging mas malakas ng napakabilis. Sinabi ni Elder George, ngunit, pagkatapos nito, ang disipulo ay palaging magiging isang antas na mas mababa kaysa sa kanyang Panginoon, at mangangailangan ng pagsasanay sa kanyang sariling bahagi upang maabot ang lakas ng kanyang Panginoon.
Oh, isang antas na mas mababa. Naisip ito ni Terence. Oo. Kung maipapasa lang ng lahat ng practitioner ang mana sa iba, kung gayon ang kanilang sekta ay magiging napakalakas, na may walang katapusang supply ng mga master. Babagsak ang ibang mga sekta. Sinabi ni Elder George, ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, ang ganitong uri ng sekta ay hindi masyadong malaki. Kaya Elder George, sinasabi mo na ako ay katulad ng ganitong uri ng pagpasa ng mana. Tumango si Terence. Dapat lang, more or less. Sinabi ni Elder George, ngunit, pagkatapos mong ipasa ito, maaari mo pa ring maibalik ang iyong lakas sa Jade Space hindi kaya ng iba. Nakikita ko, naramdaman ni Terence na ang nakatagong card niya ay parang panloloko. At kaya, dahil isa ka lamang mystic, magagawa mo lamang na gawing mas mababa sa iyo ang isang master, ayon sa loika ng pagpasa ng mana. Golden Class and Phase Peak ang limitasyon. Tao, dapat ay nakipag-usap ako sa iyo ng mas maaga, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng aking lakas sa mga eksperimento noon, sabi ni Terence, alam na malamang na totoo ang kanilang napagpasyahan. Paano mo malalaman na hindi ito gagana maliban kung sinubukan mo ito? Pagkatapos lamang na makitang mabaygo ang iyong eksperimento ay nakagawa ako ng konklusyong ito, sabi ni Elder George, kung hindi, umaasa pa rin ako na ikaw mismo ang gagawa ng Earth Phase. Oo. Pero kung makapasok si Uncle Fredo sa Jade Space na maganda. Sabi ni Terence sa sarili. Ngunit, mabilis na pinigilan ni Terence ang pag-iisip na iyon nang dumating ito kahit na may ibang mga tao na makapasok sa Jade Space na ito, tulad ni Uncle Fredo, hindi niya ito papayagan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang huling card, ang kanyang trump card, at habang si Uncle Fredo ay mapagkakatiwalaan, ang ganitong uri ng lihim ay mas mabuting itago sa lahat maliban sa kanyang sarili. Magdaragdag lamang ng panganib kung sasabihin niya sa sinuman. Pinagpawisan ng husto si Terence sa panahon ng eksperimento, at sumuko na rin siya sa paglikha ng Earth Phase ngayong napag-usapan na niya si Elder George. Ito ay hindi makatotohanan maliban kung siya ay may lakas ng isang Sky Class. Bagaman, kung siya ay isang Sky Class, ano ang silbi ng mass creation sa Earth Classes? Hinubad ni Terence ang kanyang damit at binuksan ang kanyang telepono bago naligo. Kanina pa niya ito pinatay, baka may hamarang sa kanya. Iniisip niya kung may gustong makipag-ugnayan sa kanya noong mga panahong iyon. Stonegate, tahanan ni Miracle Dr. Kang. Nakatayo sina Jimmy at Benny sa labas ng villa ni Miracle Dr. Kang, at nasa kanilang mga kamay ang mahahalagang regalo. Nandito sila para bumisita. Hindi kaagad sila pinapasok ni Miracle Dr. Kang nang marinig ang ulat ng kanyang tagapaglingkod. Tinipon lamang niya sina Guillermo, Carlos, Polong, at Harry upang magsimula ng isang pulong ng pamilya. Narito si Pamilya Turner para sa kasal ni Polong, ito ay tiyak. Guillermo, ano sa palagay mo? Sabi ni Miracle Dr. Kang sa kanyang panganay na anak. Pare, sa pagkakaalam ko, si Pamilya Turner ngayon ay parang binugbog na aso. Naging gulay na si Uncle Pai, at may utang pa rin ang mga Turner kay Terence malapit na ang kamatayan ng kanilang bahay. Dapat tayong lumayo sa kanila. Sabi ni Guillermo. Mula sa kanyang anggulo, ang Shouse ay tuluyan nang nawalan ng halaga. Tumango si Miracle Dr. Kang. Hindi niya pinapasok ang mga Turner dahil din sa kadahilanang iyon. Ang mga kasawian ni Pamilya Turner ay napansin niya sa mga araw na ito, pagkatapos ng lahat, ganap na natapos ang mga ito. Hindi man lang sila nakaramdam ng isang marangal na bahay sa puntong ito, hindi sila isang normal na malaking bahay. Upang maiwasang tahasan ito, si Pamilya Turner ay isa pa ring noble house, ngunit alam ng lahat na ang susunod na noble house meeting ay magtatapos sa Pamilya Turner na maputol. Isang bumagsak na bahay na hindi mas malakas kaysa sa isang regular na mayaman na bahay. Imposible naman. Tama ni Guillermo na sa trahedya ang kalagayan ni Pamilya Turner. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Nais naming gamitin ang kanilang lakas para makapasok sa mundo ng mga marangal na bahay, ngunit hindi na nila kayang hawakan ang kanilang mga sarili ngayon. Hindi lamang nila tayo mabibigyan ng anumang mga benepisyo, mayroon pa rin silang malaking utang sa kanilang mga balikat at ang alyansang ito ng kasal ay hihilahin din tayo sa utang na iyon. Carlos, ano ang iyong iniisip?
Napatingin siya sa pangalawa niyang anak. May kasabihan na ang isang patay na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Si Pamilya Turner ay maaaring hindi nangangahulugang ganap na walang silbi, sa tingin ko. Kung tayo ay magsasama-sama, si Pamilya Turner ay maaaring mapanatili pa rin ang kanilang posisyon bilang isang marangal na bahay, at tayo ang magiging dominanteng partido. Si Carlos ay isang hindi edukadong tao kaya ang kanyang mga ideya ay magulo. 10-19. Absurd. Magsama. Magiging house kang ba tayo o Pamilya Turner? Kinaway-kaway ni Miracle Doctor Kang ang kanyang kamay, naputol ng pasensya sa kanyang anak. Okay, enough. Polong, give me your thoughts. Oo, Lolo. Magalang na sinabi ni Polong, Lolo, ang sinabi ng pangalawang tiyuhin ay may katuturan din, ngunit ang dapat nating gawin ay hindi ang pagsamahin, kundi ang palitan sila. Ngayong bumagsak na sila, kailangan natin silang hayaang lalo pang bumagsak. Kapag ito ay isang matatag na katotohanan na sila ay aalisin mula sa mga marangal na bahay, magkakaroon tayo ng potensyal na bumangon. Ang pagtingin sa kasalukuyang hindi marangal na bahay ay ang pagtingin sa kasalukuyang hindi marangal na bahay. Oh, hindi masama. Nagsimulang tumawa si Miracle Doctor Kang, hahaha. Tama si Polong. Bumagsak na si Pamilya Turner. Kailangan pa natin silang itulak pababa. Mas lalo silang nahuhulog, mas malaki ang pagkakataon natin. Well said. Well said. Brilliant idea. Nambobola mo ako, Lolo. Nakangiting sabi ni Polong. Kumunat ang noo ni Carlos. Walang saysay ang kanyang mga salita para sa tae. Sinabi lang ni Polong na bigyan siya ng mukha, alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang mga salita ay kalokohan. Wala siyang diskarte o plano. Harry. Ikaw, ano sa tingin mo? Tumingin si Miracle Doctor Kang kay Harry. Lolo, tama si Kuya? Ngunit sa palagay ko ay hindi muna natin dapat sunugin ang tulay, naramdaman ni Harry na nawala ng mukha ang kanyang ama, at kaya, bilang isang anak, kailangan niyang bumalik. Gusto rin niyang magkaroon ng magandang impresyon sa kanyang lolo, kaya matagal siyang nag-isip ng malalim bago ito sinabi. Oh, sabihin mo, bakit hindi tayo? Ang mga salita ni Harry ay may halaga sa Miracle Doctor Kang. Maaaring isa lamang siyang malupit na mayaman na bata, ngunit mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa kanyang ama na si Carlos. Lolo, may kasabihan na kahit na ang mga tuyong isda ay maaaring magbago ng mga bagay balang araw. Sinabi ni Harry, maaaring bumagsak na si Pamilya Turner ngayon, ngunit isa pa rin silang marangal na bahay, at hindi natin matiyak kung anong koneksyon ang mayroon sila paano kung bumangon silang muli. Hindi tayo masyadong sigurado. Bumangon muli. Umiling si Miracle Doctor Kang. Mula sa kanyang pananaw, si Pamilya Turner ay tapos na para imposible para sa kanila na ibalik ang mga bagay-bagay. Ngunit, maraming nagawa si Harry para sa house Kang kamakailan, kaya hindi niya ito pinagalitan, kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa tingin ko ang kasal sa pagitan ni Pamilya Turner ay hindi maaaring sirain, maliban na ito ay hindi dapat kasal ng kapatid. Nahihiyang ngumiti si Harry sa puntong ito, maaari nating ibaling sa akin ang kasal ni Kuya, at bababa ako sa pwesto at tatanggapin ko ang magandang Turner na babaeng iyon. Isa lang akong tyrant na young master, kung tutuusin, kaya kung bumagsak pa si Pamilya Turner, mapapaalis ko siya sa pamilya ng walang kahihinatnan, dahil iyon ang reputasyon ko sa simula. Pero hindi ko kayang makipaglaro sa mga babae, kaya magagawa iyon ng ibang tao. We'll be stuck in a marriage with them kahit na bumagsak na sila. Tila nag-isip si Miracle Doctor Kang matapos marinig iyon. Si Polong, sa kabilang banda, ay nagsimulang tumawa, Kuya, nakatingin ka kay Melissa. Maraming babae kahit saan, kahit anong mangyari, sis-in-law mo iyon. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na ganyan. Malinaw na nasa isip ni Harry ang intensyon na iyon, kaya namula siya ng malantad. Sinubukan niyang ipaliwanag, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng house Kang. Gagawin namin ito ayon sa pamamaraan ni Polong, sabi ni Miracle Doctor Kang pagkatapos magsalita ni Polong, hindi na nagkomento pa tungkol sa ideya ni Harry. Harry, karapatan ni Polong hindi ka dapat masyadong mag-focus sa mga babae kung gusto mong gumawa ng magagandang bagay.
Oo, Lolo. Talagang naisip ni Harry na isa itong magandang plano. Siyempre, magiging maganda ang pagkuha kay Melissa, ngunit paano kung hindi maalis si pamilya Turner sa mga marangal na pamilya? Pagkatapos ng lahat, si pamilya York ay nagduso rin paano kung gusto nila ng magandang karma, at hayaan muna si pamilya Turner. O paano kung i-traitor nila si pamilya Turner bilang kaaway ng isang kaaway? May halaga pa rin si pamilya Turner. Ngunit alam ni Harry na wala nang masasabing kapaki-pakinabang dahil naisip ng kanyang lolo na gusto lang niyang makipaglaro kay Melissa. Well, ginawa niya, syempre. Ngayong nakapagdesisyon na si House Kang kung paano nila pakikitunguhan si pamilya Turner, wala nang makakapagpabago nito. Si Gillier mismo ang lumabas ng bahay, naglalakad patungo sa magkapatid na Shaw. Matagal nang naghihintay ang dalawa sa labas, at 30 minutes na rin mula nang makita sila ng katulong. Nagsimula itong mabaigo sa magkapatid. Little brother, sa tingin mo ba tatanggihan tayo ni House Kang? Fuck! Napakababaw na tao. Sinubukan nilang dumikit sa atin noong malakas tayo, at ngayong may nangyari, ganito ang trato nila sa atin. Masama ang loob ni Jimmy, kaya nagsimula siyang magmura, gaano katagal na, 30 minuto. Nasaan ang lahat, ano ang ginagawa ni House Kang? Napatingin si Benny sa galit na galit niyang kapatid at bumaantong hininga, kuya, huminahon ka. Higit pa sa nangyari, gulay na si Uncle Carlos ngayon, at nawala ang nag-iisang haligi natin. Malaki pa rin ang utang natin sa brat na iyon na si Terence. Masyado na tayong maraming problema sa paligid natin, at normal lang na ayaw nila tayong makilala. Normal. Walang hiya at mababaw, sasabihin ko. Jimmy M., ano ba? Kuya, may tao dito. Tama na. Matalim ang mga mata ni Benny, nakita niyang bumukas ang pinto, at mabilis na sinabihan si Jimmy na huminto bago siya marinig. Tumahimik kaagad si Jimmy, gusto lang niyang isumpa ang mga ito para maibsan ang galit, ngunit ngayong nakalabas na sila ay hindi na siya nang ahas. Kung tutuusin, nandito sila para makiusap sa kanila, hindi ang kabaliktaran. Ngunit ang lumabas, na ikinagulat ng magkapatid, ay hindi si Miracle Dr. Kang, kundi ang kanyang panganay na anak na si Gillier, ang ama ni Polong. Nakahinga si Benny. Nagpapadala ng napakalaking pangalan para batiin sila. Marahil ay may pag-asa. Sa pag-iisip, ngumiti siya at sumulong, Kuya Kang, bakit ikaw mismo ang lumabas? Hindi mo naman kailangan. Napakurap din si Jimmy, hindi inaasahan na sasalubungin sila ni Gillier sa kanyang sarili. Nabawasan ng husto ang kanyang galit, Kuya Kang. Pwede ko bang malaman kung anong negosyo niyong dalawa, Turner Brothers, with House Kang? Ang mukha ni Gillier, gayunpaman, ay hindi pala kaibigan. Nagsalita siya sa malamig na boses, na para bang hindi sila close. 10:20. Ang saloobin ni Gillier, gayunpaman, ay kitang-kitang nagulat sa magkapatid. Kung tutuusin, malapit nang ikasal ang kanilang mga anak, malapit na silang magkamag-anak. Kahit na hindi pa talaga sila in-laws, hindi naman kailangang maging ganito kalamag si Gillier, di ba? Parang hindi niya kilala ang magkapatid. Kuya Kang, anong ibig mong sabihin? Malapit nang magpakasal sina House Kang at pamilya Turner, may masama ba sa pagbisita natin? Sabi ni Benny, kunwari. Kasal. Kailan pa nangyari iyon? Natigilan si Gillier, palagay ko hindi. Benny, mali ba ang naalala mo? Ay. Hindi alam ni Benny kung paano ito sasagutin, sadyang tinatanggihan ni Gillier ang lahat. Hindi na rin siya mukhang pala kaibigan, Brother Kang, hindi ba engaged na ang anak mo, si Polong, at ang pamangkin kong si Melissa? Engaged. Ang nakakakilabot kong alaala. Totoo ba? Mukhang natarante si Gillier habang hinahampas ang kanyang noo, hindi ko talaga maalala, pwede mo bang ipaalala sa akin kung anong araw ginawa ang engagement, at saang hotel? Saan ang mga tao doon sa engagement party? Ano? Natigilan sina Benny at Jimmy. Kasunduan lang ang engagement, hindi nakasulat sa papel, at walang engagement party. Wala naman silang ginawa, walang hotel o tao. Naunawaan nila sa puntong ito, sadyang itinataboy ni Gillier ang pakikipag-ugnayan.
Bumagsak si Pamia Turner, at malamang na ayaw na ni Guillermo na maging kamag-anak pa nila, kaya inilabas niya ang katawa-tawang gawang ito. Kuya Kang, hindi ba ito ay isang kasunduan sa ating dalawa? Itinulak ni Benny ang kanyang galit. Alam niya na ang pagputok sa galit ngayon ay mababawasan lamang ang kanilang maliit na pagkakataon, at iyon mismo ang nais ni Kang na putulin ang pakikipag-ugnayan gamit ang galit na iyon. Kasunduan. Nalilitong sumimangot si Guillermo, hindi ko masyadong maalala. Ikaw. Naasar si Benny, at si Jimmy ay malapit ng magalit at magsisimulang sumigaw. Pasensya na. Hindi maganda ang alaala ko, kita mo, hindi ko masyadong matandaan ang lahat. Nitong nakaraan, maraming scammer ang lumapit sa akin na nagsasabing may engagement na tayo, pero wala silang mailabas na katibayan. Umiling si Guillermo dahil sa pagkabalisa. Paano ito, Benny? Iyong mga Turner ay itinuturing na isang marangal na bahay, at alam kong hindi ka makakalabas, hindi ako makakapag-isip na ligtas ka, hindi ako makakalabas. Proof to show that our two children are engaged, then I'd give my blessings. Total isa kang maharlikang bahay, isang karangalan ang magkaalyansa. Sisubog na sana si Jimmy nang bigyan siya ng masamang tingin ni Benny. Haha, kung ganoon nga, hindi na namin kailangan ng anumang pruweba. Bakit hindi natin ulitin ang engagement kung gayon? Sa tingin namin sa Pamia Turner na ang house kang ay medyo maganda rin. Si Benny ay isang matalinong tao habang sinusundan niya ang mga salita ni Guillermo. Natigilan si Guillermo, hindi inaasahan na mahuhuli siya ni Benny ng ganito. Nabigo siya sa sarili niyang mga pagkakamali. Si Jimmy naman ay nakatingin lang sa kapatid na may paghanga. Napakatalino, talagang napakatalino. Buti na lang at hindi pa siya nagsisimulang tumahol, kung hindi, mag-flop ang lahat. Haha, tama ka, Benny, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko masasabing oo. Umiling si Guillermo, tinatanggihan. Why not? Hindi kaya courtesy lang ang sinabi ni Kang Bro kanina. Nagpatuloy si Benny sa pagpindot. Hindi iyon. Sa totoo lang may engagement ang polong natin sa isang tao, maliban sa hindi ko lang maalala kung sino. Kaya, bago pa maibigay ang pruweba, hindi na ako makakagawa ng mga bagong engagement para sa kanya sa sandaling ito. Paano kung may dumating na may aktwal na pruweba at inakusahan tayo ng paglabag sa kasunduan? Sinabi ni Guillermo, kaya, matandang kapatid na Benny, mangyaring humanap ng patunay. Matanda na ako ngayon, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan itong matandang utak ko, o ang aking alaala. With that, umalis na siya at pumunta sa villa. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay, mayroon pa akong dadaluhan Palam. Dumilim ang mukha ni Xiaoben. Malinaw ang sitwasyon, sinira na nila ang pakikipag-ugnayan at iniiwan si Pamia Turner. Gayunpaman, hindi masisisi ng isa si House Kang sa kanilang mga aksyon, natural lang na gagawin nila ito pagkatapos ng nangyari kay Pamia Turner. Ang mga malalaking bahay ay nagnanais ng suporta sa pamamagitan ng isang alyansa na kasal, hindi isang pasanin. Napabuntong hininga si Benny, bumalik na tayo, kuya. Tapos na. Fucking shit. Kayong mga bulag na aso, maghintay hanggang sa ating pagbangon pabalik sa kaluwalhatian, gagawin ko kayong mga bastos na dilaan ang aking mga daliri sa paa. Hindi ko kayo kailangan. Nagsimulang sumabog si Jimmy, ikaw na matandang miracle doctor Kang, sinira mo ang iyong salita. Ikaw na matandang tae. Sana mamatay ka bukas. Ngunit nanatiling malapit ang mga pinto, at walang tumugon. Hindi na binalak ni Guillermo na muling lumabas. Tara na. Walang magawang sabi ni Benny. Bahay Kang, teka lang. Pagsisisihan mo ito. Sabi ni Benny, na naglalakad sa likod ni Benny matapos maibsan ang kanyang stress. Si Guillermo, na nasa likod ng pinto, ay nakangiting nanunuya habang nakatingin sa dalawa, Pamia Turner. Naging daga na kayo sa isang eskinita, wala nang pag-asa pang bumalik. Sa panaginip nyo. Sumakay sina Benny at Jimmy sa kotse, kahit na sumisigaw at minumura pa rin ni Jimmy si House Kang sa lahat ng posibleng paraan, parang may sasabihin siya sa lahat ng mga ninuno ng House Kang. Sige, kuya, tigilan mo na ang pagmumura sa kanila, ito ang kasawian natin. Napabuntong hininga si Benny, ngayon, dapat ay nakatuon tayo sa ating kinabukasan.
Tama ka. Tumango si Jimmy. Siya ay walang kultura, ngunit alam niya na ang pagiging galit ay hindi nakakatulong kahit na isumpa niya ang kabuuan ng Housegang. Nalaman mo na ba ang pinagmulan ni Uncle Carlos? Tanong ni Benny. Sinabi ko na kina Winston at Walter na hanapin ang mga talaan ng aming pamilya, ngunit napakatagal na, at walang target. Hindi namin alam kung kailan namin ito mahahanap, sabi ni Jimmy. Kung magising lang si Uncle Carlos at makapagsalita. Sabi ni Benny. Lahat ng ito ay dahil sa asong iyon, Harleen. Asar na sabi ni Jimmy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.